We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world
Happy God First Morning po sa ating lahat mga kapatid. Happy Sabbath sa ating lahat. Happy God first morning. Happy Sabbath. Morning Yan. po, Pastor. Happy God morning po. Happy Sabbath sa ating lahat Maraming po. salamat po. Bago po tayo magsimula mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Ating yuko ating mga ulo at manalangin po tayo. Aming mapagmahal na Panginoon na ang tahanan ay nasa mga langit. Maraming salamat po sa panibagong araw, sa araw ng Sabbath na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa pagsisimula po ng aming God First Morning program, tinaas po namin ang aming papuri at pagsamba po sa inyo. Linisin nyo ang aming mga puso at isipan upang maging karapat-dapat kaming lumapit po sa inyo. Gabayan ninyo kaming lahat sa aming pag-aaral ng iyong mga salita sa araw ng Sabat na ito. Naway mangusap ang banal na Espiritu sa bawat isa at tulungan kaming may sabuhay ang aming mga matutunan sa aming pag-aaral sa umagang ito. Pagpalain ninyo ang bawat pamilyang kinatawan ng bawat isa at aming dinadalangin naman sa umagang ito. Ang lahat ay inyong pagpalain at igawad niyo po sa amin ang malusog na pangangatawan. At aming dinadalangin sa umagang ito, Ama, nanawain niyo kaming patawarin saan man kami nagkulang at nagkasala. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan sa aming tagapagligtas. Amen. Ayan, happy God First Morning po once again sa ating lahat kapatid, and happy Sabbath. So tayo naman po ay magpasimula sa ating panibagong programa, lalong-lalo na sa araw ng Sabbath na ito, ating salubungin ang ating buhay na Panginoon sa pamamagitan ng ating pagpuri sa kanyang pangalan. So welcome po sa ating programa, lalong-lalo na sa mga kapatid natin, mga kaibigan nating nanonood sa Facebook Live, no? Kung meron mga nanonood din po sa YouTube at dito sa platform natin ngayon, nandirito. Welcome po sa ating God First Morning program. Hayaan niyo po akong basahin ang mga magsisiganap sa ating programa ngayong araw ng Sabat na ito. So, ang ating Bible reading, tayo po'y pangungunahan, mapatid, ni Lisel Pica. Ang kanyang pagbabasahin, mapatid, ay matatagpuan sa Job chapter 8. No? At magkaroon po ng dalawang reflection na kung saan ito'y pangungunahan ni Brother Rafi Dadale at si Pastor Seth Pablo. Then susunod po kapatid ang panalangin ni Sister Lisel Pica. Then susundan po yan kapatid ng video na kung saan ito'y pangunahan tayo ng CLPM Media sa pagplay ng His Day History. Then susunod po kapatid ang pangalawang part ay pagbabasa ng ating Jesus Wins, ng ating devotional, na kung saan ito ay pangunahan ni Alpha Forcado. No? Then pagkatapos po ay kunting reflection, then ang panalangin sa pagtapos ay kanyang ibibigay din po mamaya. Then God First video, tayo'y pangunahan ng ating media. Then ang pangatlong part ng ating program ay ang Council on Stewardship message, na ang ating topic ay God will open the way. Ito naman ay dadalhin at pangunahan tayo ni Pastor Serin Paulino. Then pagkatapos po niyan, mapatid, ay susunod po tayo sa ating silent prayer and Acts prayer. Bago tayo magkaroon ng Acts prayer, ay karoon muna tayo ng mga ilang
minuto sa ating silent prayer. Then sa atin namang Acts prayer tayo pangungunahan ni Rafi Dadale sa ating adoration and confession. Then Brother Seth Pablo sa ating thanksgiving and supplication. Then susunod po ang pag-play ng ating mga promotion, lalong-lalo na sa ating headquarters project video, then sa ating CLPM mission, vision, and statement. So susunod ang closing song, then closing prayer po ni Pastor Sirin Paulino. So may we feel God's presence mga kapatid, no, sa araw ng Sabat na ito sa ating programa, at nawa ang bawat isa ay pagpalain tayo ng ating buhay na Panginoon. Magandang umaga, happy Sabat po sa ating lahat. Sunod po natin ang ating Bible reading. Sir Lisel Pica. Kayo na po. Nandito na po ba si Sister Lisel? Hindi daw po siya makapasok, Pastor. Tuloy po tayo. Basahin, tulungan na lang po nating basahin sa Sige Job po. chapter 8. Job chapter 8, makatarungan ang Diyos. Tayo po'y bumasa, mga kapatid. Ito naman ang sagot ni Bildad na Suhita. Hanggang kailan ka magsasalita ng ganyan, mga salitang parang hangin at walang kabuluhan? Hindi pinipilit ng Diyos ang katarungan, hindi binabaluktot ng makapangyarihan ang katuwiran. Maaaring nagkasala sa Diyos ang iyong mga anak, kaya't ibinigay niya sa kanila ang parusang nararapat. Ngunit kung ikaw ay lalapit at makiusap sa Diyos na makapangyarihan, kung ikaw ay talagang tapat at malinis ang kalooban, tutulungan ka ng Diyos, gagantimpalaan at ibabalik niya ang iyong sambahayan. Maliit na bagay ang mga nawala mong kayamanan kung iahambing ang sa iyo'y kanyang ibibigay. Alamin mo ang mga nagdaang kasaysayan, itanong sa matatanda ang kaalamang natuklasan. Buhay natin maikli lang at kaalaman natin kulang. Parang anino lamang tayong dumaan sa ibabaw ng sanlibutan. Pakaisipin mo ang kanilang mga aral, ang kanilang sinasabi ay iyong pakinggan. Ang halaman sa tubigan ay di mabubuhay, kundi sa matubig at malamig na lugar lamang. Ito'y unang nalalanta kapag ito ay natuyuan, kahit bagong tubo pa lang at di pa napuputulan. Ganyan ang katulad ng mga taong walang Diyos. Pag-asa ay mawawala kapag ang Diyos ay nilimot. Ang mga bagay na pinagkakatiwalaan nila ay kasing rupok lamang ng sapot ng gagamba. Kapag ito'y sinandalan, agad itong nalalag. Kapag ito'y hinawakan, tiyak itong masisira. Ang masasamang tao'y parang damong nagsusulputan, tulad ng masamang damong kumakalat sa halamanan. Bumabalot sa mga bato ang kanilang mga ugat, at sa bawat bato sila humahawak. Ngunit kapag sila'y nabunot sa kinatatamnan, wala nang nakakaalala sa dati nilang kalagayan. Ganyan ang kasiyahan ng masasamang tao. May iba namang lilitaw at kukuha ng kanilang pwesto. Hindi pababayaan ng Diyos ang mabuting tao, ngunit sa masamay hindi siya sasaklolo. Patatawanin ka niya at pasisigawin sa tuwa, ngunit ang mga kaaway mo'y kanyang ipapahiya, at ang tahanan ng masasama ay ganap na mawawala. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating pong binasa. Amen. Maraming salamat po, Brother Sapio, sa pagbasa ng ating Bible chapter sa umagang ito. Ating ibigay ang pagkakataon sa ating unang reflection. Brother Rafi Dadale. Happy God first morning po mga kapatid.
At purihin po ang Panginoon sa ating pong Bible reading sa umagang ito. Gusto ko lamang pong magbahagi po ng maiksi para po dito po sa ating pong sa Job chapter 8. So makikita po natin mga kapatid, si Bildad po ay isa sa mga kaibigan po ni Job. At makikita po natin dito na si Bildad ay sa kabila ng kalagayan po ni Job, he is trying to comfort Job. Besides that he is down, he is broken at that time, panahon na iyon mga kapatid. So pinakita niya po ang kanyang suporta kay Job, bagamat na doon po sa unang bahagi dito po sa ating pong mababasa ay parang nahusgahan niya si Job kasi parang sinasabi niya na si Job ay nagsuffer dahil sa kanyang pagkakasala. Ngunit makikita po natin mga kapatid na gusto po ni Bildad na ibaling ibaling ni Job ang kanya pong isipan sa positibong paraan. Doon po sa verse 7. Sapagkat sabi po doon na bagaman maliit ang iyong pasimula, ang iyong huling wakas ay magiging napakadakila. So parang sinasabi po niya kay Job na magiging maayos po ang lahat. Magiging ayos din po ang lahat. So sa pagpapatuloy ng kanyang pananalita, kanyang advice kay Job, ay makikita po natin mga kapatid na ibinaling po ni Bildad ulit ang kanila pong pag-uusap patungkol sa kung gaano po kaimportante ang pananatili sa Panginoon. Na ang taong tapat sa Diyos ay makikita po natin hindi po pinapabayaan ng Panginoon. So, binibigyan ng Diyos ang mga nagtatapat sa Kanya ng kapanatagan sa kabila ng karanasan na kanila pong nararanasan kagaya po ng mga pagsubok. So, dito po mga kapatid ay nais ko pong ibahagi ang tatlong bagay na akin pong natutunan. Una, ang pakikiramay po ni Bildad sa kanya pong kaibigan. Ang tunay na magkakapatid sa pananampalataya ay ganoon talaga mga kapatid na nagdadamayan. Lalo na sa gitna ng mga pagkadismaya, minsan pagkalugmok dahil sa mga pagsubok. So talagang napakahalaga yung pakikidamay ng isang kapatid o kaibigan. So ang bawat presensya natin mga kapatid, makikita natin na ito po ay mahalaga. Mahalaga ito mga kapatid upang maibsan yung kalungkutan ng ating pong kapatid. Maiparamdam po natin, maipadapa po natin na kung ano po ang tunay na pagiging pamilya. Yung pagiging pamilya po natin sa langit. So, yun po ang isa, yung pakikiramay po ni Bildad. Ang pangalawa po yung pagtitiwala sa Diyos sa kahit anong sitwasyon, sa kahit na mahirap na sitwasyon kagaya po sa sitwasyon po ni Job sa time na yan. So, sabi nga, walang taong nagtitiwala sa Panginoon na hinahayaan niyang lubos na malugmok, lubos na maghirap. Ang ating pong mga karanasan mga kapatid, ang mga pagsubok, kung magtiwala ba talaga, ito po ay ginagamit kung magtitiwala ba talaga tayo sa Panginoon. Kung mananatili ba tayo magtitiwala sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas natin. So hindi natin masisabi kasi mga kapatid na magtitiwala tayo sa Diyos kung hindi tayo nasusubok. Minsan kasi malakas lang tayo na magtiwala sa Panginoon kapag pagdating sa blessings. Pero pag struggle, minsan
reklamo tayo, bakit binigyan tayo ng mga problemang ganito. So, huwag tayo makontento mga kapatid sa buhay na walang pagsubok, kundi lagi po nating piliin na susubukin po tayo ng Panginoon, subukin po tayo ng karanasan, dahil sa ganung paraan, alam po natin mga kapatid na mahal po tayo ng Diyos. So, pangatlong bagay naman po mga kapatid, ang kamay ng Diyos ay hindi malayo sa taong tapat. Ipagkakaloob ng Diyos sa ating mga kapatid ang anumang mga kailangan. Anumang kailangan po natin sa buhay. Sasapatan niya ito ng siksik, liglig at umaapaw, ayon nga sa Bible. So, maliit lamang ang ating pong pangailangan kumpara sa pag-ibig ng Diyos na mayroon siya para sa atin. Kaya huwag po nating pagdudahan ang Panginoon kung ano po ang kanyang kayang gawin para sa ating mga kapatid. Hindi, mas lalo po nating pagtuunan ng pansin kung ano po ang pwede nating maibahagi para sa Panginoon. So, itong mga bagay po mga kapatid, ito ang nakita ko na natutunan dito po sa aklat ng Job sa chapter 8 para po sa mga advice po ni Bildad kay Job. So, nawa ay ito po'y maging paalala sa atin sa mga ganitong bagay mga kapatid. Happy God First Morning po. Ayan, maraming salamat po, Pastor Rafi, no? Sa napakaklaro na reflection, no, sa umagang ito. Bigyan natin pagkakataon kay Pastor Seth Pablo. Good first morning po. Pastor PJ, naririnig po, Pastor? Opo. Good first morning po. Okay. Good umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa akin naman po, ang nakuha ko naman po dito ay mag-share din po ako ng tatlo. Medyo magkakamukha naman po yung mga hinahagi po namin ni Pastor Rafi. Pero gusto ko pong i-emphasize po dito yung part po na yung sinabi po ni Bildad na parang contradictory, no? Katulad ng doon pa lang po sa bungad, sabi niya ang Diyos daw po ay makatarungan. Pero iba yung pagkaintindi niya sa application ng Diyos na makatarungan. Na para bagang ano yung sabi doon? Na dahil daw sa kasalanan. So minsan po ba dahil sa kasalanan nagsasuffer daw si Job. So parang di ko po alam kung minsan po ba ganito po ba ang pagkaunawa po natin mga kapatid na dahil tayo nagsasuffer sa panahon natin ngayon, sa kalagayan natin ngayon, ay parang nako-conclude natin na ang Diyos ay nadi-displease sa atin. Hindi siya natutuwa sa atin dahil baka tayo may ginagawang kasalanan. Kaya tayo nagsasuffer. So parang dito mga kapatid, gusto kong i-diin po yung message na ito kasi baka nga meron po sa atin or baka may mga kapatid tayo dito na nakikinig sa God First Morning na baka ganun ang mindset ng mga kapatid. Baka iniisip po natin na kaya tayo nagkakasakit, bakit tayo nawala ng mahal sa buhay or nawalan tayo ng trabaho, yung mga matitinding mga pagsubok sa buhay natin, mga tinding suffering. Parang ang conclusion ay dahil may kasalanan tayo. Well, ang akin pong pangunawa po rito mga kapatid, yes, totoo po ang Diyos ay makatarungan, pero hindi natin pwedeng explain yung pagiging makatarungan niya
ayon lamang sa pangunawa po natin mga kapatid. Dahil ang kaisipan ng Diyos ay hindi natin kaya abutin, hindi natin lubos maunawaan ang lawak at ang lalim ang iniisip ng Diyos para sa kanyang mga minamahal na mga anak. So gusto kong sabihin po na maaring ganon, maari ring hindi. Pero ang masasabi ko po, ang Diyos lang po ang totoong nakakaalam kung bakit may mga suffering. Hindi po pwede natin conclude lahat agad na dahil ito'y sa kasalanan natin. Reflection to ng mga kasalanan natin. Kasi, like Job, alam naman po natin, hindi naman faithful po siya. Pero, nag-suffer po siya. Even Jesus ay nagtatapat. Wala tayong makitang kapintasan kay Jesus, pero ano ang naging buhay niya dito? It's a life of suffering. So, kahit po pala tayo nagtatapat, maaari tayo makaranas ng suffering. So dito po ay in-emphasize ko lang po na totoo ang Diyos ay makatarungan, pero ito mga nararanasan natin sa buhay po natin ay hindi natin pwedeng unawain lamang sang-ayon sa ating mga sariling pangunawa. Dahil ang kaisipan ng Diyos ay sobrang lawak, sobrang lalim, hindi natin alam mga kapatid kung ano ang talagang nasa isip po niya. Pero pwede natin pong panghawakan at kalakasan ng kalooban natin, mga kapatid ko, alam ng Diyos. At hindi siya papalpak, hindi siya magkakamali sa kung ano naman po ang ipinapahintulot po niyang mangyari sa buhay po natin. Pagkamat yun man po may masakit, pagkamat minsan mahirap. Pero ang Diyos po, paniwalaan nating lubos na alam niya kung ano po yung mabuti at ikakabuti ng kanyang mga anak na nagmamahal at nagtitiwala po sa kanya. So, yun po yung isa po sa gusto ko po ma-emphasize po na paalala po sa atin sa umagang ito. And also, mapapansin natin dito yung mga talinghaga, no? Matalinghaga yung mga term na ginamit dito ni Bildad. Na ang buhay daw po ay ano po, kapag yung pag-aasa natin, nilagay natin sa mga bagay-bagay dito sa mundo ay para lang tayong nakaano sa sapot. Na kapag ito ay pinatungan, ay malalagot agad. So ganyan ang buhay daw po kapag inasa natin or itinatag natin ang pag-asa natin, itinatag natin ang buhay natin sa mga bagay na madali lang pong lumipas. So mga kapatid, ito ay magandang paalala. Yung aking pong, ano po ito, aking pinagmumuni-munihan din, pinagninilay-nilayan. Mahirap po talaga na ang buhay natin ay itatatag natin sa mga bagay na hindi po talaga tatagal. Kaya talagang siguraduhin po natin mga kapatid, saan nga ba nakatatag ang buhay natin? Saan nga ba ito umuugat? Kasi may binanggit din doon yung mga halaman na pag nakaugat sa mga bagay na kunwari nakaugat lang sa bato na walang kalupa-lupa, madaling mabunot. So it's a picture of life of picture ito ng buhay ng isang tao na ang buhay niya ay nakaugat or nakatayo or nakatatag sa mga
mga bagay na pansamantala lamang. Kaya po tinatawagan tayo na ang buhay po natin talaga ay itatag na po natin sa Panginoon. Dahil ang kwento na ito na pinag-aaralan po natin ngayon ay nagpapakita na ang mga bagay dito sa lupa ay talagang lilipas. Pero there's only one that will last, and that is God. Kaya po ito ay encouragement po sa atin na sa buhay na ito ay itatag na natin ang ating mga buhay sa Panginoon, sa Diyos. Iugat na natin ang ating mga buhay sa Diyos. Kasi kahit anong gagawin man ng kaaway na pagbubuwal sa atin, ng mga matitinding mga pagsubok sa buhay natin, kahit may mga mawawalang mga bagay sa atin na sabihin nating mahalaga, but it's not the most important, ay hindi pa rin mawawala ang totoong saya sa buhay natin. Hindi mawawala ang totoong pag-asa sa buhay natin. Kasi tayo ay nakatatag, nakaugat sa ating pong Panginoon, sa ating pong Diyos. Kaya po, this is an encouragement to us this morning na tanungin natin po ang ating mga sarili. It's a self-reflection and evaluation. Nakatatag kaya ang buhay ko, nakaugat kaya ang buhay ko sa pamilya ko, sa yaman ko, sa trabaho ko, sa pag-aaral ko? Andun kaya? Or ang buhay ko ay nakaugat at nakatatag sa Diyos? So, our encouragement for this morning, nawa po matagpuan ang buhay ng bawat isa sa atin. Lahat po ng mga nakikinig po sa atin ngayon dito sa God First Morning, matagpuan, nakatatag ito at nakaugat sa ating Panginoon. That no matter what happens, ano man katinding mga pagsubok darating sa buhay natin, ay hindi po tayo mabubuwal at hindi mawawala ang totoong source ng kasiyahan natin dahil nandiyan ang Diyos sa buhay po natin. At yun lamang po, Pastor, ang aking po may share sa umaga pong ito. So, God First Morning po sa ating lahat. I hope na pagkatiwalaan po natin ang kaisipan ng Diyos at patuloy nating atatagan ang ating mga buhay sa Diyos. God bless us all, mga kapatid. Ayan, maraming salamat, Pastor Seth. Morning po, Happy Sabbath. Thank you. Happy Sabbath po sa ating lahat. So, thank you sa reflection. Bigyan natin pagkakataon kay Pastor Rudy. Pastor Rudy, para sa reflection. God First Morning po sa lahat, mga kapatid. Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Napakaganda ho ang ating pag-aaral. Isa po ito sa nais ipaalala ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na we need to depend on Him all the time sa ating buhay. At ang nais niyang ipaalala rin po sa buhay natin, at dito sa mundong ito ay hindi lang ho itong mga pagsubok, mga tukso o kahirapan ang ating maranasan. Napakarami po ho. But nais lang ho ipaalala ng Panginoon ho sa atin. Sabi po niya sa aklat ho ng Unang Korinto. Ito po tayong Biblia. Sa Unang Korinto, ang talata po ay 13. So, napakaganda ho ito, mga kapatid. Sabi ho dito, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit, tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito inyong makayanang tiisin. Napakaganda ho, mga kapatid. Kung ating napansin,
papansin sa buhay natin. Marami na rin ho tayong naranasan ho ng mga pagsubok sa buhay, kahirapan o problema, ano man pong tukso sa buhay. But we are still here, no? Dito pa rin ho tayo. Ibig sabihin, napatunayan ho ng Diyos na andyan ho siya nagsusustain. At hindi ho yan iaalaw ho ng Diyos, mga kapatid, ang mga pagsubok na yan, no, sa buhay natin, ang mga karanasan natin sa buhay na hindi natin kaya. Ibig sabihin, nais lang ho ng Diyos na mas lalo po tayong maging matibay at lalo tayong maging mas matatag sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Na mas lalo tayong magdepende ho sa Kanya sa lahat ng panahon. Kaya sabi nga ni Pastor Seth ho kanina, so, wala naman ho tayong makaya ho dito sa mundo ito. Hindi bagkos magdepende lamang tayo sa ating Panginoon. At ang Panginoon ho ang nakakaalam ho mga kapatid kung ano ho ang makakabuti para sa atin. Ano? Sabi niya rin po sa aklat ho ng Jeremiah chapter 29 verse 11. Ano po mga kapatid? So maliwanag ho dito ang sabi ng banal na kasulatan sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Napakaganda. Ibig sabihin ho mga kapatid, no? Kung naranasan man ho natin ang mga karanasan natin ngayon sa mundo nito, ang Diyos ho ang nakakaalam mga kapatid kung ano makakabuti sa atin. Ito po ay makakabuti sa atin, mas lalo po tayong patatagin sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Mas lalo ho tayo magdepende ho sa Kanya. Sapagkat, nasusulat ho sa Biblia mga kapatid, sa aklat din ho ng Matthew chapter 24 verse 8, ito ho ay pasimula pa lang ng ating matinding paghihirap sapagkat bago darating ang ating Panginoon sa ikalawang pagkakataon, mas matindi pang paghihirap ang ating mataranasan sa mundong ito, sa buhay natin mga kapatid. Kaya pinapatatag ho lalo ng Panginoon ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. At ang last ho mga kapatid, sabi ho dito sa Revelation chapter 2 verse 10, napakaganda ang pangako ng Diyos sa atin. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit nang ikulong ng diablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok. Tingnan ho natin. At magkaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Ito mga kapatid ang pangako ng Diyos. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Katulad ho sa naranasan ho ng Diyos. Kahit ho ano ho ang mga pagsubok na napakatindi. Atin ho mga kapatid, wala pa ho yan sa kalingkingan ang kahirapan o pagsubok o ano man naranasan natin sa buhay. Wala pa yan sa kalingkingan na naranasan ni Job. Tayo kaya pag naranasan natin yung ganon. Di ba? Pero si Job ho na yun naging tapat ho hanggang sa wakas. Tayo din ho mga kapatid, nais lang ho ipaalala ho ng banal na kasulatan sa atin mula sa salita ng ating Panginoon. Sa ano man pong karanasan sa buhay, ano man pong paghihirap, ano man pong pagsubok, ano man karanasan sa buhay, maging tapat tayo palagi. Maging tapat tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. At matatanggap natin ang gantimpala ng buhay, mga kapatid. Pero huwag ho nating isipin na gagawin natin ito dahil gusto natin makatanggap. Gagawin natin ito dahil nangako na ang Diyos sa ating mga kapatid. Andyan ang pangako. Kailangan na lang natin gawin kung anong makakabuti. Kailangan na natin gawin ang ayon sa panukala ng Diyos. Maging tapat tayo hanggang sa wakas. At sama-sama po tayong lahat na sasalubong sa ating Panginoon sa papawirin ng langit. Sama-sama tayong lahat na makatanggap ng korona ng buhay. Yan lang ho mga kapatid. Maraming salamat po, Pastor. God bless po sa lahat and happy Sabbath po. Amen. Maraming salamat, Pastor Rudy. Thank you po. Amen. Bigay pa kataon kay Brother Romel. Brother Romel. So, good morning po. Morning po. Malinaw po ba, Pastor, ang aking boses? Opo. Sige po. Good morning po. And happy Sabbath po sa atin mga kapatid lahat. And happy God first morning. At purihin ulit po ang Diyos sa umagang ito. Sa ating pong nabasa, napakinggan, sa mga refleksyon. Thank you so much po. Nais ko lang po idiin po yung mga sinasabi po ni Bildad dito kay Job.
Napakaganda. Sabi nga po dito, inikayat ni Bildad si Job na alamin ang kasaysayan at pakinggan ang karanasan ng mga nakakatanda. Maganda tayong humingi ng payo at gabay sa mga taong may mga karanasan sa buhay. Totoo po yan mga kapatid. Tayo ay dapat magtiwala sa mga taong veterano na, sabi nga po. Tulad ni Job, talagang makikita natin mga kapatid na siya po ay nakinig mismo sa ating Panginoon kung titingnan natin. Yung payo ng Panginoon ang kanyang sinunod. Yun yung nakita ko po sa buhay ni Job. Kaya si Bildad ay makita natin din na naging instrumento siya sa buhay ni Job. Kaya tayo din mga kapatid, bilang mga lingkod ng Panginoon, dapat tayo rin po ay makinig sa ating mga pastor, mga kaibigan na makikita mo naman talaga kung may direksyon ang kanyang sinasabi sa atin na siya ba ay magbibigay ng lakas sa atin, sa ating pananampalataya. Yun po yung kanyang mga karanasan sa buhay. Minsan ay siya ring nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya yung nakita ko pong una dyan sa ating pong pinag-aralan. Ang ikalawa, nakita ko po, ayon kay Bildad, ang buhay ng tao ay panandalian lamang at limitado ang ating kaalaman. Dahil dito, hindi natin laging naiintindihan ang mga plano at gawain ng Diyos. Totoo po yan mga kapatid, na alalahanin natin na ang buhay natin ay, sabi nga sa binasa kanina doon, ay para lamang sapot ng gagambayan mga kapatid. Paggabi ay nilalatag ng gagamba, pagka umaga, yan ay kukunin niya, mawawala. Sabi pa nga dyan ay parang ulap na lumilipas. Ang tanong ba mga kapatid sa ating buhay ngayon, tayo po ba ay gaano tayo nagbibigay ng ating buhay sa Panginoon, na totoo ba tayo sa Kanya? Tayo po ba ay talagang sinusunod ba natin ang Kanyang pong kalooban? Kasi ganyan po ang ating buhay sa sanlibutan ito. Ngayon, malakas po tayo. At sa susunod na mga taon, hindi natin alam kung anong mangyayari. Kaya po mga kapatid, sa ating buhay dapat gawin natin ang pinakamabuti habang tayo po ay nabubuhay. Dahil sa sanlibutan ito ay hindi po tayo mamamalagi. Yan yung payo po sa ating pong napag-aralan ngayong umaga. Nakita ko po na dapat gawin natin ang totoong plano ng Diyos sa ating buhay. Yun yung gusto ng Panginoon ipagawa sa atin. Kaya si Job, ganoon din ang kanyang ginagawa. Kahit anong mga pagsubok, sabi nga kanina ni Pastor Rodi, hindi po siya talagang nagbitiw sa Panginoon, kundi patuloy siyang gumagawa ng kalooban ng Diyos at sinusunod niya ang kanyang pong kalooban. Yun yung nakita ko dyan mga kapatid. Kaya tayo nawa ay maging ganyan din po tayo at maging tapat din po tayo sa ating mga tungkulin mga kapatid. Ang pangatlo, ang sabi dyan, tiniyak ni Bildad na kung tayo ay lumapit sa Diyos, hihingi ng awa, ay mamumuhay ng matuwid, tayo ay muling pagpapalain. Totoo po yan mga kapatid. Tayo lang po ay humingi sa Diyos at tayo po ay magtiwala sa Kanya. Kasi totoo po yan, pag totoo ang ating paglapit sa Panginoon, tayo po ay pagpapalain ng Diyos talaga, totoo mga kapatid, sa buong aspeto ng ating buhay. Kasi po alam ng Diyos na tayo po ay totoo sa Kanya. Pero kung tayo lang mga kapatid ay lalapit sa Panginoon kapag may problema, kapag tayo ay may gustong hilingin, pero kapag ibinigay na sa atin ng Diyos, isasatabi muna natin ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yan ay ayaw ng Diyos na dapat natin gawin. Kaya ang gusto ng Diyos ay tayo ay tuloy-tuloy na mayroong magandang relasyon sa Kanya habang tayo ay nabubuhay, mga kapatid. At ang huli mga kapatid na nakita ko, bagamat totoo na ang Diyos ay makatarungan, mga kapatid, nagkamali si Bildad sa pag-aakalang si Job ay nagkasama sa kanya. Nakasama, kaya siya ay nagdusa. Ang mga pagsubok minsan ay hindi parusa, kundi bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, na ito ay isang paalala at ito ay payo ni Bildad kay Job. Na minsan, inaakala kasi ng tao na kapag yan, nabanggit kanina ni Pastor, kapag nagdurusa ang tao ay talagang siya ay sobrang makasalanan, sobrang siyang
maraming nagawang hindi maganda sa harapan ng Diyos. Pero tandaan natin mga kapatid, ang mga pagsubok na yan ay bahagi yan mga kapatid ng plano ng Diyos sa ating buhay. Kapag yun nga ay nabanggit ko nung nakaraang gabi, alam niyo mga kapatid, tandaan natin na ang bawat pagsubok sa ating buhay, kapag nalagpasan natin yan mga kapatid sa tulong ng Diyos, yan po ay blessing sa kabila po nun. Kaya yun lagi ang tandaan natin na sa kabila ng ating paghihirap sa sanlibutan ito, kapag tayo po ay lumalakad na kasama ng Diyos kahit may kahirapan, kahit anumang mga bigat na ating naranasan, kapag nasa panig tayo ng Diyos, tayo po ay hindi niya pababayaan. Kaya po ang sabi niya nga dito sa Job 8 verse 5, ang sabi niya, kung hahanapin mo ang Diyos at dadaing ka sa makapangyarihan sa lahat, siya po ay tutulong sa atin. Kaya mga kapatid, tandaan natin na ang Diyos ay nandyan palagi na tumitingin at nagmamasid sa atin na handang tumulong sa anumang uri ng ating pong mga karanasan. Kaya mga kapatid, pagpalain po tayo ngayong umaga at lagi po nating tandaan na ang Diyos ay kasama natin sa tuwid-tuwiran ng ating buhay. Happy God first morning po and God bless po sa ating. Amen, Brother Mian. Salamat. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at tayo dadako na po sa ating panalangin. Brother Edmond, pwede ikaw yung manalangin? Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po muli, Ama namin pong Panginoon, sa napakagandang umaga pong ito at sa patuloy pong pagbibigay sa amin ng mabuting balita, magandang mga aral sa amin pong mga nabasa, mga napakinggang mga reflections. Patuloy po itong magpatibay, tumibay po ang aming pong pananampalataya, maging inspirasyon namin po sa aming pong araw-araw na pamumuhay at maibahagi po namin ang pagmamahal po ng aming pong Panginoong Diyos sa iba. Maraming salamat po muli at ang lahat po ng papurit pasasalamat ay aming pong pinapayanan lang dyan sa kahitaasan at dalangin po namin na ang inyo pong patuloy na presensya at ang mayamang pakikisama na banal na Espiritu ang aming pong maranasan sa pagpapatuloy po ng aming pong pagsamba ngayong umaga. Gabayan din po ang mga susunod na magsasalita at ang mga mensahe po ay amin pong mapakinggan mula dyan sa kahitaasan sa pamamagitan po ng mga kapatid po namin na inyo pong gagamitin ngayong umaga. Pagpalain po ang lahat ng naririto, gayon din ang mga kaibigan, mga kapatid po naming nakikinig at nanonood po sa anumang pong social media pages ng Central Luzon Provinces Mission, saan man po sila naroon sa panig ng sa buong mundo, Panginoon, ay masumpungan po silang nasa maayos na kalagayan at saan man pong mga kanilang mga karamdaman, Panginoon, ay hipuin po sila, pagalingin at bigyan ng maayos na pangangatawan upang patuloy po kaming lahat ay maglingkod sa inyo hanggang sa katapusan. Maraming salamat po. Patawad po sa anong po kami nagkulang, nagkasala. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma.
Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. And Amen. ibigay ang pagkakataon kay Alpha Forcado para sa pagbabasa po ng ating Jesus Wins. Happy Sabbath po mga kapatid. Happy God Sabbath. First Morning. Opo. Ayan, akin pong babasahin ang nasa ating devotional. Po. Opo. Ayan po ay July 4. Ang pamagat po ay ang kanyang setro. Ito po ay tumutukoy sa kapangyarihan ng ating Diyos. Sabi po sa Apokalipsis 14:1, pagkatapos ay tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion or Zion. Walang mga pagdiriwang na katulad ng mga pagdiriwang ng kalayaan at pagliligtas. Sa Estados Unidos, ang ika-4 ng Hulyo, araw ng kalayaan, ay isang okasyon na malaking kasiyahan. Ngunit namangha ako nang makita ang mga larawang mula sa isang nakalipas na siglo ng isang malaking madla na nagdiriwang ng ika-4 ng Hulyo noong 1918 sa Paris. Ang mga Pranses ay nagdiriwang ng opisyal na pagtatapos ng digmaan na inaasahan ang matagumpay na wakas. 4 na buwan pa lang ang layo. Libo-libo ang mga Parisian na lumalabas sa mga kalye upang panuorin ang parada ng mga Amerikanong sundalo. Ngunit wala sa mga naranasan natin sa mundong ito ang maihahambing sa masayang pagdiriwang ng tagumpay ng kordero na inilarawan sa Apokalipsis 14. Tumingin si Juan at nakita ang isang buhay na tanawin na walang kapantay sa huling aklat ng Biblia. Pagkatapos ay tumingin ako at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion. Kasama niya ang 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kaniyang ama na nakasulat sa kanilang mga noo.
Ito po ay mababasa sa Apokalipsis 14:1. At ang kompletong bilang ng espiritual na Israel ay pinakilala sa Apokalipsis 7 verse 4. Ang kapareho ng bilang ng grupong nakatayo kasama ang kordero sa bundok ng Sion. Wala ni isa ang nawala sa mga huling pagsubok. Apokalipsis 14:1 ang tanging pagkakataon na binanggit ang bundok ng Sion sa aklat ng Apokalipsis. Ang buong Biblia ang bundok ng Sion ang sentro ng paghahari ng kaharian ng Diyos. Tingnan din ang mga awit 2 verse 6 at chapter 48 verses 1 and 2. At ito ang lugar na tumutukoy sa huling pagliligtas ng kanyang bayan. Isaiah 52 verse 7 at chapter 59 verse 20. Gayon din sa Bagong Tipan, ang Sion ay kumakatawan sa huling tagumpay ni Jesus at sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ngayon, ang kordero ay nakatayo na nagwagi bilang mananagumpay sa hari ng Sion, at ang kanyang mga anak ay kasama niya magpakailanman. Ang kordero ay nagwagi laban sa kasamaan, at tayo ang mga tinubos ay nagtitipon sa paligid niya upang magdiwang, dahil ang kanyang tagumpay ang bumili sa ating kalayaan. Ang larawan ito ni Jesus ay nagbigay ng ginhawa at suporta sa mga tao ng unang siglo at patuloy pa rin nagbibigay ng ginhawa at suporta sa mga tao hanggang ngayon. 2,000 taon ang nakalipas kapag humaharap tayo sa mga pagsubok. Alam po natin kung paano nagtatapos ang kwento. Nagwagi si Jesus. Magsimula ng magdiwang ngayon. Yan, maganda po ang ating binasa. Ang pamagat po ay ang kanyang setro. Setro na tumutukoy po sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Para po sa maikling reflection, sa dami po ng pagdiriwang na inaabangan natin sa lupang ito, wala pong hihigit sa pagdiriwang na inintay natin na ito po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ito po ay tumutukoy, ang setro nga po ay tumutukoy sa katarungan at pamumuno ng ating Panginoon. So tayo po bilang naniniwala, bilang mga Adventista, habang naghihintay tayo sa ating Panginoon, tayo po ay patuloy na maging tapat at handa. At sa lahat po ng nangyari sa ating buhay, ano man po ang nangyari sa ating buhay mga kapatid, patuloy po nating isipin na ang kapangyarihan ng Diyos pa rin ang magtatagumpay. Amen. Amen. Maraming salamat. Amen. Amen. Sir, Thank you po, ma'am. Very much. Pwede po kayong Amen. manalangin, sis? Tayo po ay manalangin. Dakilat ang pagpala naming Diyos, maraming salamat po sa iyong masalita na patuloy pong nagpapaalala sa amin sa inyong kadakilahan. Panginoon, tulungan po ang bawat isa na mamuhay ng may kabanalan. Tulungan po kami na maging tapat habang kami po ay naghihintay sa iyong ikalawang pagdating. Maging handa sa iyong ikalawang pagbabalik, Ama. At ganoon din, higit sa lahat, tulungan po kaming maging tapat na mga liwanag sa sanlibutan ito. Tulungan po kaming maging pagpapala sa mga taong aming nakakasalamuha upang patuloy po nilang makilala ang Panginoong Diyos sa aming mga buhay. Pagpatawad po kami kung saan man po kami na sumpungan nagkulang at nagkasala sa ng aming pagmamalabis. Ito po ang aming pakiusap. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. 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 Thank you po, sis. Panatilihin ang pananampalataya. Hulyo 4. Offertory Reading Devotional. Isipin na ikaw ay nasa Roma sa taong 65 AD. Ang Apostol Pablo ay nakakulong, naghihintay sa kanyang nalalapit na pagbitay. Sa loob ng mga dekada, pinaglingkuran ni Pablo ang mayayaman at mahihirap at naranasan niya mismo ang parehong kalagayan. Nakita niya ang mga nagpapanggap na tagasunog ni Jesus na ginagamit ang mga kaloob ng Diyos upang luwalhatiin ang kanilang sarili sa halip na ang tagapagbigay. Nakita niya silang itinatampok ang talino ng tao, iginagalang ang tagumpay sa mundo, ninanais ang mga luho sa lupa at tinuturuan ang kanilang mga anak na gawin din ng gayon.
ngunit nasaksihan din niya ang mga pagbabago ng puso, napakalaking pagkabukas palad at hindi kapanipaniwalang sakripisyo. Nakaramdam siya ng pagkakasala dahil hindi niya palaging sinusunod ang halimbawa ni Jesus na bagamat mayaman ay nagpakadukha alang-alang sa atin upang tayo sa pamamagitan ng kanyang pagdarahop ay maging mayaman sa walang hanggan. 1 dekada bago nito, nagkaroon ng epipaniya si Pablo. Nakita niya ang lahat ng iniaalok ng mundo at natanto niya na ang kanyang pinakadakilang posibleng kasiyahan, ang kanyang pinakamataas na pribilehyo, ang kanyang mismong dahilan ng pag-iral ay upang itaas si Hesukristo. Nang papalapit na ang kamatayan, sumulat si Pablo sa batang si Timoteo. Ito ang huling liham ng isang taong mamamatay na, puno ng karunungan, payo ng isang ama at taimtim na pakiusap. Nagtapos siya, Timoteo, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. Natapos ko na ang takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. 2 Timoteo 4:7. Iyon din ang panalangin ni Pablo para sa atin. Sa lahat ng ating mga desisyon sa buhay, hinihikayat niya tayong ingatan ang pananampalataya. Panawagan. Panahon na ngayon upang ibalik ang ikapo ng Diyos at ibigay ang mga handog na pangako na hinihikayat tayong planuhin ng maaga at itabi bilang porsyento ng ating kita ngayong linggo. Hilingin natin sa Diyos na tulungan tayong kumapit ng mahigpit sa Kanya. Ipakita natin ang katapatan ng Diyos sa ating pagbabalik ng ikapo at pagbibigay ng mga handog. Ingatan natin ang pananampalataya. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. And Praise the Lord. sa umagang ito, kapatid, ang ating tagapagsalita sa ating Councils on Stewardship message ay walang iba kundi si Pastor Sirin Paulino. Ating ibigay sa kanya ang pagkakataon. Happy God first morning mga kapatid. First morning, First morning, Pastor. Ayan, Happy Sabbath, purihin po Pastor. natin ang Panginoon at happy Sabbath po sa ating lahat. Sabat po. Okay, so napakabuti ng Diyos sapagat tayo po ay ginising na malusog at malakas upang harapin po natin ang panibagong Sabat po. Ngayong umaga ay nais ko pong ibahagi ang may pamagat na God will open the way. Sa Tagalog po ay bubuksan ng Diyos ang daan. Ito po ay masusumpungan sa aklat na o sa kabanata 37 na ang buong pamagat po nito ay inihahanda ng Diyos ang daan. So isa ito sa bahagi ng pagtatalakay dito po sa buong chapter na ito na kung saan kung titingnan po natin ang kabuuan nito mga kapatid ay ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan para yung kanyang gawain ay maipahayag sa buong sanlibutan. So nais ko pong tuunang pansin ang ating pong pagtatalakay dito po sa ating pong title na Bubuksan ng Diyos ang Daan. Ang sabi po rito, ang panahon ay nagiging mahirap, ang salapi ay nagiging kapos, ngunit bubuksan ng Diyos ang mga panggagalingan nito sa labas ng bayan ng Diyos. Hindi ko makita ang dahilan kung bakit natin tatanggihan ang mga kaloob mula sa hindi kapananampalataya. Magagawa lamang ito sa pamagitan ng makitid na pag-iisip at pagkakaroon ng mga isipang hindi sinasang-ayunan. Ito ang sanlibutan ng Diyos at kung maari, niyang makilos ang mga puso ng mga tao upang ang kanyang mga lupain na nasa mga kamay ng kaaway ay maaring mapasa ating kamay upang maabot naman ang mga lupaing hindi pa naabot ng katotohanan. Hahadlangan ba kung gayon ng tao ang gawain sa pamagitan ng kanilang makitid na pag-iisip?
Ang ganitong kaisipan ay hindi malusog. Ang banal na espiritu ay hindi umaakay sa tao sa ganitong uri ng daan. So kung titingnan po natin ang ating pong napag-aralan, ay binabanggit dito na darating daw ang araw na mahirap na ang salapi at kapos para yung gawain ng Panginoon ay maitaguyod. At kung titingnan po natin, ito po ay halos karugtong doon po sa kahapon na tinalakay po, na kung saan ang target talaga ng Panginoon ay maabot ang lahat ng tao sa buong mundo. Subalit ang sabi dito sa ating pong pag-aaral, na darating daw ang panahon na mahirap ang salapi at kapos. Pero ang kagandahan po rito, mismong ang Diyos ang gagawa ng daan para mabuksan ang pinanggagalingan ng pera. At ito daw po ay galing sa labas ng bayan ng Diyos. So mayroon po ritong tatlong bagay na nais kong ibahagi. Ang una po ay pagdating po sa tinatawag na pangangailangan para maipahayag ang ebanghelyo, ay ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan. Pangalawa ay kinakailangan tanggapin yung mga bigay na galing sa labas o di kaya sa ibang mga tao para ang kaloob na ito ay magamit, lalo na pagdating sa tinatawag na paghihikayat ng mga kaluluwa. And then ang pangatlo ay huwag tayong magiging makitid na sa isipan, or di kaya ay huwag maging makitid ang ating isipan para hindi tanggapin ang mga kaloob na galing po sa hindi kapananampalataya. Kasi dito po makikita natin mga kapatid na binabanggit dito na ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para magkaroon tayo ng pera o di kaya ay kayamanan na galing sa hindi nating kapananampalataya. Pero ang hindi kagandahan po rito sa nabanggit ay mayroon po tayong mga kapatid o maaring tayo sa loob ng iglesia na ang kaisipan natin ay hindi maganda. Nang sabi nga rito ay dahil sa makitid na pag-iisip ay hindi natin tinatanggap ang mga kaloob na galing po sa hindi natin kapananampalataya. No? Ang sabi roon, yun daw mga taong yaon na hinahadlangan ang bigay na galing sa labas ay makitid ang pag-iisip at ang banal na espiritu ay hindi umaakay sa mga taong sa ganitong uri ng daan, sabi roon. So kung makikita natin, mayroon tayong mga programa dito sa loob ng iglesia na ito po ay may kinalaman sa tinatawag na harvest and gathering. Ano po? Alam niyo, sa totoo lang, marami akong naririnig or maaring kayo rin ay nakarinig na binabatikos po yung tinatawag na harvest and gathering. Ano? At ang sabi yan daw ay hindi biblical. At wala namang masusumpungan sa Bible na tayo po ay hihingi ng mga kayamanan sa hindi natin kapananampalataya. Pero dito po makikita natin na ang Diyos mismo ang gumagawa o nagbubukas ng daan para yung kayamanan ng hindi natin kapananampalataya ay mapunta sa kamay ng Diyos. At ang sabi nga rito, mapapansin natin na binabanggit na ito ay sanlibutan ng Diyos, no? Sanlibutan ito ng Diyos. At kung maaari niyang makilos ang puso ng mga tao upang ang kanyang mga lupain na nasa mga kamay ng kaaway ay maaring mapasa ating kamay. So makikita natin na kung saan ay yun yung panukala ng Diyos, pero ang nangyayari dito, hinahadlangan ng tao yung ganong gawain dahil daw sa makitid ang pag-iisip. Kung titingnan natin, ay ito ay nagiging karanasan ng mga Israelita. Mapapansin natin sa Old Testament ay maraming mga tao ang
nagbigay o nagkaloob ng kayamanan sa mga Israelita. At yan ay naranasan ni Haring Solomon at naranasan din yan ni Nehemiah at Ezra, no, na galing mismo doon sa hindi kapanampalataya, yung mga pera ay tinanggap. At maging dito sa mga Israel, mapapansin natin dito mayroong tatlong utos na isang utos na sinabi ng Panginoon na 3 beses niya inulit. Ano? At ito ay karanasan ng mga Israelita. Ito ay masusumpungan natin sa Exodo chapter 3. Makikita natin dito mga kapatid na bago pa man sila alisin ng Panginoon sa Ehipto, ay nag-utos na ang Panginoon kay Moses na ganito ang pagkasabi. Exodo chapter 3, 21 and 22. Ang sabi niya rito, pagkakalooban ko ang bayang ito ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo, at sa pag-alis ninyo ay hindi kayo aalis na walang dala. Bawat babae ay hihingi sa kanyang kapwa at ang dayuhan sa kanyang bahay ng mga hiyas na pilak, mga hiyas na ginto, at mga damit, at inyong ipapasuot sa inyong mga anak na lalaki at babae. Sa ganito ay inyong sasamsaman ang mga Ehipsyo. Yan. So yan po ay utos ng Panginoon, no? Kumbaga ay talagang ang Diyos ang gumawa o nagbukas ng daan para magkaroon sila ng kayamanan. Ito po ay bago pa man utusan ng Panginoon or iniutos na ito nag-utos na siya kay Moses na siya ay pumunta doon sa Ehipto. At ngayon ay inulit ito sa panahon na siya ay nandoon na at nagbigay na siya ng salot. At sa pinakahuling salot ay ito uli ang kanyang binanggit sa may chapter 11 ng Exodus. Inulit niya uli yung sinabi niya doon sa chapter 3. Sa 35 at 11, 2 and 3. Ang sabi rito, magsalita ka ngayon sa pandinig ng bayan at humingi ang bawat lalaki sa kanyang kapwa, bawat babae sa kanyang kapwa ng mga alahas, ng mga pilak at ng mga alahas na ginto. Binigyan ng Panginoon ang bayan ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo. Bukod dito, ang lalaking si Moses ay naging dakila sa lupain ng Ehipto sa paningin ng mga lingkod ng Paraon at sa paningin ng tao. So, yan po ay bago gawin yung ika-10 salot. And then, ang pinakahuli ay yung sila'y umalis na doon sa Ehipto. Dito po sa Exodus chapter 12, 35 to 36. At ang sabi rito, ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa sinabi sa kanila ni Moses. Sila ay humingi sa mga Ehipsyo ng mga alahas, na mga pilak, mga alahas na ginto, at mga damit. Binigyan ng Panginoon ang bayan ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo, kaya't ibinigay sa kanila ang anumang hingi nila, kaya't kanilang sinamsaman ang mga Ehipsyo. So yan po ay makikita natin na utos mismo ng Panginoon na sila ay humingi ng kayamanan sa hindi kapananampalataya. So yun po yung sinasabing bubuksan ng Panginoon ang daan o bubuksan ng Diyos ang daan, na ang daan na ito ay mangalap ng salapi mula sa hindi kapananampalataya, na kung saan ito rin ay magamit sa gawain ng Panginoon, lalo na para mapaabutan ng pabalita ang lahat ng tao, mga kapatid. So may mga programa po tayo na ito po'y ginagawa po natin. At isa nga po dyan, yung tinatawag na harvest in gathering. So tangkilikin po natin pala ito mga kapatid, sapagkat ito po ay sinabi mismo ng ating pong propetesa na si Ellen G. White, na pagka tayo ay inutusan ng Panginoon o di kaya ang Diyos mismo ang nag-utos sa mga tagalabas na ibigay ang kanilang kayamanan, ay atin daw po pala itong tatanggapin at huwag nating tatanggihan, sapagkat kung tatanggihan natin ay dahil lamang ito sa makitid ang atin pong pag-iisip. So ito po ang ating pag-aaral ngayong umaga. Pagpalain po tayo mga kapatid sa ating pong napag-aaralan.
Amen. 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 Maraming salamat po, Pastor, sa napagandang pagpapaliwanag at mensahe sa umagang ito. Tayo po'y dadako, kapatid, sa ating silent prayer and acts prayer. So, para po sa ating manalangin, Pastor Rafi Dadali at Seth Pablo, Pastor Seth Pablo. Bago po ang ating acts prayer ay maglaan muna tayo ng ilang segundo para sa ating silent prayer. So paghina po ng ating music ay magsisimula po ang ating adoration, Pastor Rafi. So tayo po idadako po sa ating silent prayer. Mahabagin at makapangyarihang Diyos, itinataas po namin ang inyo pong pangalan, ang inyo pong kaluwalhatian at kadakilaan. Nais po namin na ibigay sa inyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri dahil kayo po ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na maibigin, Diyos na maunawain, at kayo po ang Diyos na mapagmahal, na kung saan, Panginoon, ay inibig po ninyo kami mula sa simula hanggang sa mga panahon na ito. Inyo po, Panginoon, na pinagpala ang bawat isa. Ginawa niyo po ang araw ng Sabat para sa inyo pong bayan. Maipagpahinga namin, maisentro ang aming puso't isipan upang sambahin, pasalamatan kayo. Kaya tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming pong paglapit sa inyo, ang aming pong mga papuri sa inyo, na ito, Panginoon, ay maging kaaya-aya sa inyo pong pandinig, na ang bawat isa ay lalapit upang paglingkuran kayo. Ang lahat ng tuhod ay luluhod upang purihin at sambahin kayo. Maraming salamat, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa inyo bilang isang makasalanan. Humihingi kami ng kapatawaran ng aming pong mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan ay tumitingin kami sa aming pong mga sariling kagustuhan. Nababaliwala po namin ang inyo pong panawagan, at sa araw-araw madalas nasusunod po namin ang aming pong mga kalooban kaysa sa inyo pong kalooban. Dakilang Diyos, patawarin niyo po kami sa aming pong mga pagkakanya-kanya. Minsan ay nahihirapan din po kami magpatawad. Minsan ay hindi kami nakakapagbahagi ng mayroong kami. Minsan, Panginoon, ay natitingnan lamang po namin ang aming sarili para sa kapakanan ng aming sarili, hindi sa kapakanan ng aming kapwa at sa inyo. Kaya, Panginoon, napakarami po namin na wala po kaming ibang maihaharap at mailalapit sa inyo, kundi ang amin po lamang pagkakasala. Hindi po namin kayang panagumpayan ang kasalanan kung wala kayo. Kaya hinihiling po namin ang inyo pong kapangyarihan
ang iyong pong banal na espiritu. Tapos pusin niyo po kami ang bawat isa upang sapat po naming maipasakop sa inyo ang aming sarili. Maisurrender po namin ito na inyo pong sakupin ang buong naming pagkatao at ang buong naming mga pagkakasala. Tatanggapin po namin, Panginoon, ang inyo pong awa, pag-ibig at kapatawaran sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa pagpapatuloy at kilang Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Salamat po dahil kami ay malaya na makalapit po sa inyo at kami po ay inyo pong tatanggapin. Salamat sa iyong saganang habag at awa. Ayun po ang nagbibigay ng daan upang ang mga panalangin na nais naming ialay sa inyo ay magiging mabangong samyo dyan sa banal na luklukan ng awa. Maraming salamat sa panibagong umagang ito. Kami ay iminulat niyo pong muli ang aming mga mata. Panibagong buhay upang masilayan ang panibagong pag-asa. Patuloy pong taglayin mula po sa inyo ang panibagong kalakasan at kalusugan. Patuloy na tinatamasa ang hindi masayod at hindi namin mabilang ang mga biyaya at pagpapala na binubuhos pa rin po ninyo sa amin kahit hindi kami karapat-dapat. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Maraming salamat din po dahil damdamin po namin ay malakas ang aming kalooban dahil kayo ang Diyos handang makinig sa bawat daing ng inyo pong mga anak. At ngayon po nais po naming idulog po sa inyo ang lahat ng pasan, ang lahat ng mga bigat, ang lahat ng mga problema, ganon din lahat ng mga kahilingan ng inyo pong bayan. Salamat po dahil kayo ang Diyos na nangako sa amin hindi kayo mabibigatan kapag lahat ng ito ay aming ibinigay sa inyo. Nais po namin idalangin po sa mga oras na ito ang lahat po ng mga naglingkod po sa aming pong God First Morning. Narito po si Pastor PJ, si Brother Edmond, Pastor Rafi, Sister Alpha Gado, si Pastor Serene Paulino. Ang mga pangalang ito na aking pong binanggit dakilang Diyos, may kanya-kanya po silang pinagdadaanan. May bawat isa po sa kanila ay may mga marahil may mga pagsubok. Lahat po, Panginoon, ay nababatig po nito. Wala akong ibang hiling, Panginoon, kundi patuloy niyo pong subaybayan ang buhay ng mga lingkod po namin na ito. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na patuloy pa po ninyong gamitin sila sa inyong pong banal na gawain. Palay ng kanilang mga pamilyang kinabibilangan, ang kanilang mga hangarin, ang kanilang mga pangarap para sa inyong banal na gawain. Nawa po ay inyong i-bless po ito. Iniling ko po, igawad po sa mga lingkod po ninyo ang patuloy magandang kalusugan.
upang patuloy silang maging daluyan ng inyo pong mga magandang pabalita at maging daluyan ng mga pagpapala para sa iba. Tuloy rin naming inilalapit po sa inyo ang daily spiritual empowerment po nito na God First Morning and Missional Evening. Ang inyo nawang patuloy na pagkasi, pangunguna at basbas, ang igagawad po ninyo sa aming mga programang ito. Na wala kaming ibang hiling kundi gamitin nyo ito bilang instrumento na ang inyong bayan ay patuloy pong mapaalalahanan, pababalaan ng mga mahalagang warning na maghahanda patuloy po sa bawat isa sa amin sa nanalapit na pagparito ng aming Panginoon. Pagindaan ang programang ito upang habang kami po ay naghihintay sa inyo, ay mas lalo pa kaming lumalalim, tumatatag sa aming mga pananampalatayang tinanggap mula sa inyo. Kaya Panginoon, i-bless niyo po God First Morning and Missional Evening, aming pong araw-araw na natutunghayan. Patuloy din namin sinusuko sa inyo ang CLPM Headquarters Project, ang Every Family a Builder Program. Tuloy na paghimok bawat pamilya, bawat kaanib ng CLPM na kami po'y sama-sama magbabayanihan, babalikatin ang inyong banal na gawain sa pagpapatayo ng inyong bantayog sa teritoryong ito. Nawa po, patuloy na pagpapalay ibubuhos po ninyo sa inyong bayan upang kami po ipatuloy na makasuporta sa pinansyal na kalagayan po namin. Ano man po ang kakayanan namin, Panginoon, alam po namin na kapag ito'y ipagkakaloob at ipapasakop po namin sa inyo, ito'y magbibigay ng kasiyahan sa iyong puso, magbibigay kalwalhatian sa inyong pong pangalan. Dinadalangin po rin namin ang Disaster Church Training of Trainers, July 17 to 18. Nawa po, inyo ring gamitin itong programang ito upang kami po ay mahihanda at makabuild ng mga tao or makapag-train ng mga tao na makakatulong kapag po may mga sakuna na darating po sa amin pong teritoryo, Panginoon. Nawa po, maging pagpapala po nawa ang programang ito para po sa lahat. Ganun din ang I Will Grow, launching and orientation sa July 12 sa Balipago Church. Patuloy niyo pong i-bless din po ang nag-organize po nito at lahat ng dadalo at makikilaho. Silbi nawang daan po ito upang kami po ay mas lalong mainganyong maglingkod sa inyo, patuloy na lumago sa inyo. At ang inyo pong banal na misyon ay patuloy pong lalawak sa lugar po na ito at kung saan nyo man po kami tinawag. We are also praying sa crusade na ginagawa po sa Sentro Bulawin, Palawig, Zambales sa June 28, mula June 28 hanggang July 4. Nawa po ang panguna ng PAFCO sa Pasong Bangkal, San Ildefonso ay inyo rin nawang pagpalain. Lahat po ng mga gawaing ito na isinasagawa iba't ibang bahagi po ng CLPM, gamiting mabuting instrumento ang lahat po ng mga iglesyang nakikilahok, ang lahat ng miyembro nakikibahagi. Awa po, magliwanag po kayo sa buhay po nila
ang kanilang mga paglilingkod ay makaabot ng maraming kaluluwa na mailalapit po sa inyo. At idinadalangin ko rin po ang pamilya po ni Mamang Bino Santos, na kung saan po ay sila po ay nangangailangan na inyo pong comfort sa mga oras na ito. Nawa po ang yakap ng langit ang mararanasan po nila, na magbibigay ng ibayong lakas at katatagan sa kabila ng kalungkutan na nararanasan po nila sa mga panahong ito. Nawa po ang paggabay ng banal na Espiritu ang mararanasan nila sa mga damdamin nilang nalulungkot. Kayo po nawa ang siyang mag-sustain sa kanila sa mga oras na ito. Nilapit ko rin ang mga kapatid na nasa gitna ng pagsubok na kanilang physical na kalagayan. Nandito po si Elijah Manalos, si Lori Lachica, si Jerry De La Cruz, si Wilfredo Nepomuceno, Marcos Espiritu, Aida Santos, Daniel Salvador, Aurea Galang, Charlie Manukay, Cristina Sipuesca, si Liza Marie Banyaga, Florentina Sanchez, Rolando Semafranca, Wenny Katubay, Mona Degala, Zir Jan Desipolo, Jennifer Navia, Merlita Lelis, and June Lelis. At marahil may mga pangalan pa po na hindi ko po nabanggit, ay nasa gitna rin po ng pagkakasakit. Nais po naming ipasakop ang lahat ng ito. Ang inyong mga anak na ito, Panginoon, inyo nawang pagalingin. Haplusin ng inyo pong mapagpalang kamay. At nawa po ang kanila rin mga pangailangan pinansyal ay inyo pong susustentuhan. Ang kanilang mga bayarin ay inyo pong ipagkakaloob para po patuloy pong maipagkaloob ang pagpapagaling sa kanila. Gamitin niyo ang mga doktor, gamitin niyo mga gamot at iba pang mga instrumentong ginagamit para po sa kanila pong pagpapagaling. Ang kalinga ng kanilang mga mahal sa buhay, pag-aalaga na ipinagkakalob po sa kanila. Lahat ay kasangkapanan po ninyo upang ihatid ang ninanais niyong pagpapagaling para po sa kanila. Awa po, Panginoon, sila po ay gumaling. Kung maaari, pahintulot niyo ay as soon as possible. Pero kung ang inyong banal na kalooban ay kailangan namin maghintay pa, nawa po ipagkalob ang kalakasan, ang katatagan at patuloy na panghawak sa inyo ang aming mararanasan, para po kami po ay mas lalo pang magtiwala sa inyong banal na kalooban, dahil alam po namin na kayo ang Diyos na nakakaalam na mabuti para po sa inyong pong mga anak. Dakilang Diyos, narito ang inyong pong bayan. Muli po kaming magtatalaga ng aming mga sarili. Salamat po sa araw ng Sabat na ito, na kami po ay muling sama-samang makapagpupulong sa inyong bahay-sambahan, makapagpapalakasan sa aming mga pananampalataya. Tarinawang pag-iingat igawad niyo po sa bawat isa sa amin sa lahat ng magiging biyahe namin tungo sa inyong pong bahay-sambahan. At pagkaloob po sa amin ang puso na handang magpasakop sa inyo, handang maglingkod sa inyo,
at handang ialay ang lahat para lamang kayo ay parangalan, luwalhatiin, sambahin sa araw na ito. Mapanatili po nawa namin ang kabanalan ng araw na ito, maging katanggap-tanggap ito sa inyo pong banal na harapan. Kami po ay makapaglingkod, makapagsamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Panginoon, ng lahat ng kahilingan po namin ay tinanggap niyo na. At ganun din ay nahihanda na po ninyo ang kasagutan sa lahat ng ito. Maraming salamat na hindi mo kami bibiguin sa lahat ng mga nagtitiwalang tumatawag sa inyo pong pangalan. Basbasan ang bawat isa na naririto sa platform na ito at sa lahat ng mga nakikinig. Bawat pamilya na aming kinabibilangan. Salamat po. Pagtanggap niyo po sa amin lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Vision statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for his soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit. Central Luzon Mission pursue this mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving.
I am Vision. Every church is a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit walhati sa Kanya Pastor Serit, closing Tayo prayer. manalangin. Ama naming banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa aming pong narinig sa buong aming pong pagsamba sa umagang ito. Nakinabang po kami sa mga salitang aming pong napag-aralan at naway matuto po kami sa mga narinig po namin sa ikalalakas ng aming panampalataya at sa ikasusulong ng gawain po ninyo. Narito kaming lahat, dakilan Diyos, gamitin po kami sa banal na gawain at ngayong banal na Sabat, pakabanalin po kami. Maging pagpapala kami sa lahat ng tao na aming makasalamuha sa buong maghapon ng banal na Sabat na ito. Dakilan Diyos, ingatan ang bawat isa at maranasan din po namin ang kapustusan ng banal na Espiritu. Salamat sa pagtugon, binabalik namin ang kapurihan sa inyo, alang-alang na lahat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Amen. Amen.
Maraming salamat po sa ating lahat mga kapatid. Happy Sabbath po. Sabat po sa lahat. Happy Sabbath po. Salamat po, kapatid. Salamat. Salamat po, Pastor PJ Rodrigo, sa pumuna. Salamat po. God bless everyone. Pagtatalakay ngayong umaga. Kalain po tayong Good morning. lahat. Salamat po mga kapatid sa inyong pong patuloy na pagtatalaka. At happy Sabbath po, pagpalain po tayong lahat. Again. Happy Sabbath po. Sabbath po. Sabat po sa lahat. Morning po. Si Nanay Bilen, baka nakikinig. Happy 85. Sarap naman doon sa kay Pastor Barreto. Saan yun? Happy birthday. Ito po, Morning po. sa Happy birthday. Pastor Seth, good morning. Sabat. Ay, good morning, Morning po. Happy Sabbath. Father Edmond, good morning. Morning po. Pastor Nasaan Pablo, po kayo? Good morning. Sir Ernie, good Nandito kami morning. sa gilid ng dagat, Brother Edmond. No? Sabbath sa inyo. Sa Dinapigi, Aurora. Ay, Isabela pala. Isabela. Layo ah. Ingat po kayo dyan. Ingat. God bless. Nagpapapainit po. Nagpapainit sa gilid ng dagat. Sama niyo naman kami dyan. Kayo sa swimming. Opo. Punta kayo dito, Brother Melvin. Swimming tayo sa dagat, oh. Oo nga. Yun na, Happy Sabbath. Ito po yung ano eh. First Sabbath po ng stewardship. Nature. Area ano kayo ngayon? Nature walk Area 1 po. Area 1. Opo. God bless. Happy Sabbath sa lahat. Happy Sabbath po. Sino may birthday? Si Pastor ano? Happy birthday po sa may birthday. Reyes. Nandito pa siya. Malolos po, malolos. Morning. Opo, nag-ano po yun. Nag-first morning po si Nanay Bilen. Ma'am Neresa, Birthday po good sa morning inyo. po. Happy Andyan po Sabbath. ba kayo sa atin sa Good Facebook? morning, happy Sabbath po. Edmond, God bless dyan. Happy Sabbath po, Pastor Marie. Opo. Sa inyo po. Ma'am Ermagalang, good morning po. Good morning. Brother Mel. Brother Mel. Opo, good morning. Ma'am Nes, good Facebook morning po. po. Sa Facebook po. Happy Sabbath sa Facebook. Sa Facebook, good morning din po sa inyo lahat. Sa baybay. Tatay Ben Bermejo. Good morning po dyan sa US. Kayang araw ng Sabat. Ay, araw ng Nanay na rin Sabbath. Mundungat. Hello po. So, Seth Pablo, hello. Hello Nanay po. Pe Malyapre. Hello po. Kasama mo ba sila, Jairel, Brother Romen? Hindi po, nasa Angeles po sila. May part po sila sa Angeles po. Okay, akala ko nagtatatalo na dyan. Wala po. Opo. Maraming salamat Pastor po. Romy, Ingat po tayong lahat po. Happy Sabbath po. God bless po sa inyong lahat. Sa inyong mga biyahe. God bless po. Ingat po ang lahat po sa pag-travel, papunta po sa bawat church. God bless po and happy Sabbath po. Salamat po sa lahat. Pastor Rodi, happy Sabbath. Facebook. Hindi nakikita yung mukha mo, Pastor Rodi. Namimiss na namin yung mukha mo. Reflectors. Brother Moises Canlas nasa Facebook. Brother Edgar. Kuya Edgar. Morning dyan. Kuya Edgar. Hello Po, ingat po ang lahat. God bless po. Ayun, no? Lumabas na yung kapugiyari, Pastor Rodi. Ingat po ang lahat. Ingat po. Open camera. Sige po. Din po, ingat po kayo Kasi lahat. sinama si Pastor Rudy kaya ayaw magbukas ng camera eh. Bakit ikaw naka-off camera ka, Brother Melvin? Hindi ako pwede mag-on kami, Brother Edmond. Sira yung camera ko, sabihin ko na lang na ganun. Sige po, ingat po ang lahat. Bye-bye po. Sige po. Nakasando ka lang. Salamat po. Okay po. Sige po. Walang magbibilang. Prepare na po tayo. Sige po. Bye-bye po. God bless po. God bless po sila. Happy Bilang, Sabbath. Brother Romel. Ay. Ay, sige, bilang na po tayo. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Ingat po. God bless po. God bless.